my God! Napakagulgol na lang ang mga residenteng yan habang pinapanood ang paglamon ng lupa sa kanilang mga bahay sa Zone 3, Barangay Burabod sa Libon, Albay. Di bababa sa 10 bahay ang natabunan. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa Libon pa rin, isa namang bangkay ang natagpuan ng Coast Guard Bicol na nagsagawa ng rescue operations. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa buong Luzon bukas. Wala na ring pasok bukas sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Luzon dahil sa inaasahang pag-ulang dulot ng Bagyong Christine. Inanunsya ng Office of the Executive Vice or the Executive Secretary. Bago pa man ang inaasahang landfall ngayong gabi, hanggang bukas ng madaling araw sa Isabela, mahigit 1 milyong individual na ang naapektuhan ng Bagyong Christine sa iba't ibang rehiyon sa bansa. 3 ang nasawit. Sa ngayon, nakararanas ng malakas na hangin at ulan ang Aurora. May live report si Katrina Son. Katrina? Atom, sa mga oras nga na ito ay malakas na hangin na sinasabayan ng pabugso-bugsong pag-ulan ang nararanasan natin dito sa Kasiguran sa Aurora. Nasa ilalim ng signal number 3 ang northern at central portions ng Aurora, habang signal number 2 naman ang nalalabing bahagi nito. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog sa Isabela. Hindi na makaya, ma'am, kasi malulubog lang yung dadaan dyan. Ang ilang taga-Ilagan City dinala na sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga alagang hayop at mga gamit. Halos 400 individual na ang nag-evacuate mula sa iba't ibang bayan sa Isabela. Lakas po yung hangin, may baby po ako. Inaasahang ngayong gabi magla-landfall ang Bagyong Christine sa Isabela. Inilikas na rin ang mga residente sa coastal town ng Divilacan at Palanan dahil sa banta ng storm surge. Sa Dipakulaw, Aurora, natatakot ako sa hangin. Ayaw ko pang mamatay. Malakas na hangin na sinabayan pa ng pag-uulan ang naranasan ng mga taga rito sa Barangay Borlongan sa Dipakulaw, Aurora. Mula yan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Kaya naman ang mga puno dito ng papaya naputol at nagsipagtumbahan. Simula kahapon, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang mga barangay sa Dinalungan, Kasiguran, Dilasag at Dipakulaw bilang pag-iingat sa baha at storm surge o daluyong. Sila po yung prone at based doon sa track ng Pag-asa ay sila po yung malapit doon sa mata. Naka-alerto na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Pangasinan sakaling umapaw ang ilang river system. Bili ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno, tutukan ang mga residenteng nagpapa-rescue at sa mga lugar na mahirap abutin. Number 1 from the AFP, airlift kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. Sa mga dam naman, pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, hindi naman mababa pero mas naibaba natin yung tubig. Kaninang hapon, nagpakawala na ng tubig ang San Roque, Magat, ang Buklaw at Binga Dam. Atom, 12 mga barangay ngayon dito sa Kasiguran sa Aurora ang isinailalim sa preemptive evacuation. As of 8 p.m. kanina, Atom, nasa 116 families yan o katumbas nga ng mahigit 300 individuals. Yung mga outside evacuation naman o yung makikitulog muna o makikitira sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak ay nasa 87 families o nasa 270 individuals. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Napuruhan ng Bagyong Christine ang Bicol Region kung saan record-breaking ang dami ng ulan na bumuhos. May live report si John Consulta. John. Atom, maayos na ang panahon dito sa Naga City pero ang Bagyong Christine nag-iwan ng matinding pinsala. Yumakap na lang sa puno ng nyog ang lalaking yan para hindi matangay ng rumalagas ang baha sa Nabua, Camarines Sur. Nasagip siya kalaunan. Sa bayan ng Pili, todo kapit sa salbabida ang isang residente para di lumubog sa baha.
Buwis-buhay siyang iniligtas ng rescuer. Atak! Atak! Sinagip din ang mga residenteng lumikas sa bubong. Sa Naga City, umabot sa ikalawang palapag ang taas ng baha, kaya tinawid ng ilang residente ang madudulas na bubong para makakyat sa ikatlong palapag ng kanilang kapitbahay. Kasama sa mga nilikas ang isang sanggol na isinakay sa batya at ilang bata. Mabilis ding tumaas ang baha sa isang subdivision. Kinabukasan, tumambad ang patong-patong na sasakyang tinangay ng flash flood. Inaagos naman sa ilog ang iba pa. Nag-swell yung river at nagiba yung fence. Around 30% of the entire territorial jurisdiction ng Naga ay binaha. And around 70% ng ating population ay naapektuhan o nakaranas ng pagbaha. First time. Unprecedented po ito. Ang bayan ng Bato, nagmistulang dagat sa lawak ng baha. Lubog ang mga kalsada, kaya bangka na ang ginagamit ng mga residente. Sa Libon Albay, mabilis ding tumaas ang baha, kaya napaakyat sa bubong ang ilang residente. Inabot ang second floor ng ilang bahay. Wasak naman ang biyak na Bato Bridge. Sa bayan ng Pio Duran, abot dibdib ang baha. Habang rumaragasa ang baha sa bayan ng Uwas kagabi, may narinig na nagpapasaklolo, tulong. Paghupa ng baha, sangkaterbang putik ang naiwan. Nagkalat ang mga sasakyang inanod. Sa Pulanggi, halos abutin ng tumataas na baha ang lalaking yan na nasa bubong na ng bahay. Matindi rin ang baha sa Legazpi City, kaya inilikas ang 22 taga-barangay Kabangan. Ang Ginubatan, nalubog din sa buhangin at batong galing Bulkamayon. Natabo na naman ng landslide ang isang lalaki sa Ligao City, Albay. At 4 na bahay sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Matinding pinsala ang naranasan ng Bicol Region dahil ayon sa Pag-asa, 300 to 500 millimeters ng rainfall ang ibinuhos doon ng bagyo mula kagabi hanggang kaninang umaga. Babad na babad po yung Bicol Regions, mabagal nga yung bagyo. Over the past 24 hours, ang bagal ng kilos niya. So, ibig sabihin, talagang halos sa kanila nabuhos. Atop kinumpirma ng Naga City LGU na nakatanggap sila ng report ng mga nasugatan at mga casualties dito sa Bagyong Christine. Pero ayon sa kanila ay nagkasagawa pa sila ng validation at kinakailangan pa raw ng confirmation ng PNP kaugnay dito. Balik sa iyo, Atop. Maraming salamat, John Consulta. Sa pagtama ng bagyo o anumang kalamidad, mabuting matiyak pa rin na malinis ang inuming tubig para iwas sakit. Pakuluan ang tubig sa loob ng 2 minuto, takpan habang pinapalamig at saka isalin sa tamang lalagyan para hindi makontamina. Pwede rin gumamit ng chlorine tablets na libre makukuha sa mga LGU at health center. Sa kanyang pagdalo sa Senate hearing, harap-harapang inakusahan si Pastor Apollo Kibuloy ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng pang-aabuso. Ang tugon ni Kibuloy sa report ni Ian Cruz. After turning off the light, he embraced me and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." You cannot say, "I don't want," because if you say, "I don't want," he said, "you will go to hell," like things like that. Isinalaysay ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang naranasan umano nilang pang-aabuso sa kamay ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang Ukrainian na si Yulia Voronina, bahagi raw noon ng pastoral ministry. Nobody can deny that there is a pastoral ministry, even Mr. Kibuloy himself. And everybody knows that only girls and young and beautiful women are included there. He had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Isa sa mga orihinal na miyembro ng KOJC, si Teresita Valdehueza,
na hindi lang daw nakaranas ng sexual abuse, pinaghanap din daw siya ng pera para matustusan ng gasto sa KOJC at marangyang pamumuhay ni Kibuloy at ibang opisyal ng grupo. May kota raw ang mga KOJC worker at minsang nakalikom ng 10 to 15 million pesos. We recruited and trafficked our young people from Mindanao and Visayas to Carol in the provinces of Luzon and in the National Capital Region cities. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan. Wala pong polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Pinarusahan din daw siya at hindi pinakain ng ilang araw dahil sa mga gawa-gawang akusasyon. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na nasa 200 babae ang na-rape di umano ni Kibuloy. May private army rin umano siya na kung tawagin ay Angels of Death. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death. Ayon sa isa umanong dating miyembro nito, pumapatay sila para ipakita ang kanilang loyalty kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Papatayin yung mga pamilya niya, pag lumabas, pag marami silang alam. Itinanggi ni Kibuloy ang mga aligasyon. Malaya raw ang mga dating miyembro na maghabla laban sa kanya. Sa korte rin daw niya haharapin at sasagutin ang mga akusasyon. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, naharap din si Kibuloy sa ilang kasong may kaugnayan sa sex trafficking sa Amerika. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.